Hello guys! Welcome po sa channel ni Kong C Official Vlogs. At sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat po. And to all my subscribers and followers, thank you so much for your non-stop support for my channel. Hanggang ngayon nandyan pa rin po kayo at di nyo pa po ako nakakalimutan. Kumusta pa kayong lahat? Medyo matagal po tayo hindi nakapag-vlogs, gawa nga po ng sobrang busy namin itong mga nakarang buwan. Gaya nga po ng mga vlogs ko dati, puro pa rin po about sa kusina, at ngayon naman i-share ko lang din kung anong mga ginagawa ko pagpasok ko sa trabaho araw-araw. Sana po ay kahit papano may mga ma-inspire ako, at kahit man lang sa mga simpleng video ko na kahit na sobrang hirap ng buhay, kailangan natin magsikap at magtrabaho para sa mga mahal natin sa buhay. Pasensya na po kayo sa video na to kasi medyo mahaba. So yun lang po muna. Enjoy the video guys. Kaya nga po ng usually na ginagawa ko araw-araw, unang-una po sisindihan ko po yung mga machines natin, kasi po mga gas operated machines po sila, so kailangan po natin silang sindihan muna at painitin yung mga gaya ng fryers, ng grills, para anytime po na mag-order tayo, ready na po sila anytime. Ito nga po pala yung bain-marie na kung tawagin dito. Dito nga po pala natin pinapainit yung mga sauces natin na gagamitin natin mamaya para sa mga sandwiches at sa mga pagkain. So, napaka-importante po kasi na kapag reserve natin yung mga pagkain, mainit po yung mga sauce, at para maiwasan po natin yung mga complaints at yung mga malalamig na pagkain na sineserve natin. Arrange naman po natin yung mga sauces na gagamitin natin para sa mga sandwich, para anytime po na mag-order po tayo, ready na po ulit tayo. Next po is yung mga items na gagamitin po natin para po sa operation, gaya po ng mga tongs, mga spoons, mga plates. Napaka-importante po kasi kapag ready po tayo bago po mag-operation, napakadali po ng buhay para sa atin. So gaya nga po, kahit mag-busy tayo, kahit mag-isa lang po tayo sa kusina, based on my experience po, ganito po yung mga natutunan ko sa mga previous na company ko po, gaya ng mga tinuro sa akin din ng mga head chefs ko dati. So, sabi nga po nila na kapag ready ka anytime, kahit mag-isa ka, kayang-kaya mo yung laban. Dito naman po tayo sa mga buns natin. Usually po kasi araw-araw po ang deliver ng buns na ginagamit natin sa restaurants. Fresh po ang ginagamit natin, kaya kailangan po i-check po natin ang quality bago po natin sila i-accept at bago po natin i-serve, lalong-lalo na po sa mga customers.
Ang pinaka-importante po ay kailangan po ma-check natin yung mga dates, yung appearance ng mga buns, para po pag na-serve natin, presentable naman po sila. Homemade po yung mga manok na ginagamit po natin. So gaya nga po nung nakikita nyo, galing pa po yan sa mga suppliers natin. So dito na rin po natin sila nililinisan. Dito na rin po natin sila iniiwa at minamarinate sa restaurant. Kaya nga po, maganda po yung quality at nagagawa po natin sila na malambot at maganda at masarap. Okay na po yung mga manok natin at saka may yung mga machines natin. So ready na po tayo kahit po magka-order na. So kagaya nga po nito, kapag may free time na po tayo, pwede na po tayo maghiwa ng mga gulay gaya po ng mga mushrooms, lettuce, kamatis, onions. Yun na nga po, medyo nagkaka-order na po ako sa mga oras na yan. Mahirap po mag-isa sa umaga kasi trabaho mo lahat. Magmula sa preparation, sa receiving, lalong-lalo na po pag may mga order na at mag-isa ka. Pero thankful po ako kasi sa mga experience ko, masasabi ko naman po sa sarili ko na kaya ko po kahit mag-isa lang po ako. Kasi po sa mga pagkakataong ito, na-apply ko na rin yung mga natutunan ko sa mga previous chef ko, kung ano yung mga diskarte at mga kailangan gawin, lalong-lalo na pag mag-isa ka.
Medyo busy na ako sa mga oras na yan guys. Kasi nga wala nang tigil ang pagdating ng mga orders. Pero gaya nga ng sabi ko, kapag handa ka, kayang-kaya mo kahit mag-isa ka lang sa kusina. Sana lang ay may mga natututunan kayo sa mga diskarte kung paano mga gagawin natin sa mga ganitong mga pagkakataon. guys itong mahabang video natin. Dito muna natin tatapusin at papasalamat din ako sa mga subscribers natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Sana patuloy niyo pa rin po akong suportahan sa mga susunod na araw at sa mga susunod na videos na i-upload natin.